Sabado na naman. Close ang kantin sa school, kaya't kailangan maghanap ng ibang racket. Kaya't tsaran! Food race! Marami-rami to, kaya't super happy ang chef nyo. Umabot ng mahigit 11K ang order ni client. Madaling araw pa lang, nasa kitchen na yung team. Dahil maaga yung delivery time kay Suki. So dapat 7 AM makaalis na kami kasi inaantay nila yung order ng 8 AM. Mahirap na, baka matraffic pa. Bigyan ko na kayo ng idea kung saan aabot ang 11K. Bali ang order ni Suki is 2 large bilao, pansit gisado special, 1 large carbonara, 3 trays beef broccoli, good for 10 per tray, 3 trays buttered shrimp, 2 trays spicy igado, 10 pieces large embutido, pork embutido po yan, and 2 tray dessert, buko pandan. Diba, yung 11K nyo, maraming na makakakain. Hindi pa kayo mahahagard sa pagluto, aantayin nyo na lang na dumating yung mga pagkain in order nyo. Kayang-kaya na nito ang 50 guests nyo. Sobra pa. Maaga yung delivery time ni client kasi ibabiyahe pa nila ang pagkain. Kaya't sinigurado namin na hindi na mainit yung mga ulam bago takpan para hindi agad mapanis. Pagdating sa pagkain, kailangan pasigurado tayo lagi. Kailangan, bukod sa masarap na yung luto mo, siguradong safe ang mga kakain nito. Siyempre, hindi late ang delivery mo. Pero minsan, may mga delivery talagang hindi mo maiwasan na malate. Lalo na kung nagkakaproblema sila sa daan. Yung mga hindi mo inaasahang problema ba? Maswerte ka kung hindi maselan yung client mo at marunong umintindi na may nangyari sa inyong ganyan. Pero hanggat kayang iwasan na malate, iwasan natin para yung tiwala ng kliyente hindi mawala. Nakaalis na kami sa store. Nung nakalayo-layo na kami, bigla akong naalala, yung buko pandan pala, nasa ref pa. Hindi namin nailagay sa sasakyan. Buti na lang, 1 hour yung binibigay kong allowance pag may ganitong mga delivery kami. Kasi pag mga ganyan nga, pag may nakakalimutan, at least may time pang bumalik. Kaya, balik. Pag mga tulad kong makakalimutin, dapat talaga pag prepare mo yung mga food tray mo, kailangan nandyan na lahat. Kaso, syempre, may mga pagkain na hindi pwedeng ilabas ka agad kasi madaling mapanis. Kaya, yun ang nangyayari. Minsan nakakalimutan ko. Take 2. Pabalik na uli kami sa venue. At syempre, yung Mercedes-Benz ko, hindi na naman gumagana. Mahirap talaga pag yung sasakyan mo pang mamayamanin. Bukod sa alog na alog ka na sa biyahe, bigla ka pang mamamatayan sa kalsada. Oh no! Yung tipong pag umalis ka sa bahay mo, pusturong-pustura ka. Kung todo makeup ka pa. Tapos pagdating mo dun sa venue, ay ewan, daig mo pa yung naghamon ka ng away sa daan. Yung buhok mo, gulong-gulo na sa hangin. Tapos yung makeup mo, wala na. Kasi nga, pinagpapawisan ka, punas ka ng punas sa mukha mo. Yun, wala lahat ng makeup mo. Di ba ang ganda? Andito na nga kami sa location. Yayamanin. Ang client ko ngayon is batchmate ko nung high school. At ang mag-asawang to ay matagal ko na rin talagang suki. Super down to earth sila, super bait. Sila ang nagbibigay sa akin lagi ng racket. Kaya pag si Amiga, nag-PM na sa ko, mahiling ko lang ang pangarang gani sa messenger ko. Nagliliwanag na maray ang buhay ko. Aram na, may grasya na naman kitang paabot. 10:30 na at nasa location na kami. Naaamoy ko na naman ang mission accomplished. Di ko na nakunan ng video ang pagbaba namin ng mga pagkain kasi busy na kami sa pag-transfer sa sasakyan nila. Saktong-sakto yung oras ng pagdating namin kasi pabiyahe na rin sila. Siya nga po pala, close na yung reservation namin para sa Peña Francia Fiesta. September 21 and 22 food trays, fully booked na po. Maraming salamat po sa tiwala ninyo sa amin. At sa mga gusto pa pong umorder after fiesta or before fiesta, pwede po kayo sa akin mag-message sa Facebook account ko, Chef Bel Mayor. Hindi lang po food trays yung ino-offer namin. Meron din kaming catering utensils for rent, tables and chairs for rent, clown and magician, food carts, grazing table, catering services, balloon decoration, bubble show, venue decoration, and more. Yun lamang po. Thank you for watching. Bye-bye!